Sinong nangangahas na pigilan ako? Nagulat ang dalawa. Napanganga. Grand Disciple ng Martial God. Ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Chi Academy. Imposible. Ikaw, isa ka lamang munting hayop. Anak ka ng kasuklam-suklam na Haotian sect. Pagkasabi noon, patuloy pa ring sumusuka ng dugo si Zisheng. Si Ye Zisheng, bagamat mayabang ang ugali, ngunit alam din niyang magtiis. Ang paghingi niya ng tawad kanina, ay isa lamang paraan para makakuha ng oras. Ang plano niya, ay sa hinaharap. Desperadong mag-cultivate, maghanap ng pagkakataon para makapaghiganti. Sabi ni Beiming, Master. Kanina, nilinaw ni Master ang kanyang pagkakakilanlan. Natuklasan niyang napakalaki ng agwat nila ni Master. Sa buhay na ito, wala na siyang pag-asang makahabol pa. Hindi kayang harapin ang katotohanan. Kaya't umatake ang dugo sa puso. Nasira ang kanyang kaisipan. Imposible. Imposible. Kahit ano paman. Ang kanyang martial daw, ay hindi na mahihirapang umangat pa. Sa buong buhay na ito, siya ay baldado na. Ngayon, masakit ba ang pakiramdam? Noon, nang minasacre mo ang mga kaanak sa Ye family, ang kanilang pagdurusa, higit pa ba riyan? Ako ngayon, hindi kita papatayin. Dahil ang kamatayan, para sa iyo, ay isang paglaya. Kailangan kong sirain ang iyong mga meridians. Wasakin ang iyong spirit light. Durugin ang lahat ng iyong acupoints. Mga sigaw ng matinding sakit mula kay Ye Zisheng ang umalingaw-ngaw. Ang ganitong klaseng pinsala, kahit isang martial god pa, mahihirapang makabawi. Gamitin mo ang pagdurusa sa natitira mong kalahating buhay, para bayaran ang iyong utang na dugo. Anong gusto mong gawin? Yung 50.000 martial ancestor coins na itinaya ko sa sarili kong panalo. Kasama pa ang 10.000 martial ancestor coins na panalo sa laban. Bayaran mo. Kasalanan. Yung gagawang si Ye Zisheng na iyon. Bakit nakipag-away pa sa isang halimaw? Talagang, bulag ang mga mata. Nanginginig ang kamay ng elder, ako. Si Lolo, pinalaki kita ng maraming taon, lahat ay nasayang sa katawan mong parang aso. Iyon ay 60.000 martial ancestor coins. Kahit ibenta ka pa, hindi ka nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Ikaw na walang kwentang bagay. Basura. Makalipas ang ilang sandali, si Yeming ay nasa daan na papunta sa susunod na lugar. Tanong ni Beiming, Master. Ang pagtulong sa mga kaanak na makapaghiganti, dapat sana ay isang masayang bagay. Ang mga namatay na kaanak, ay maaari nang pumikit. Bakit si Master, ay may itsurang nasasaktan? Hanggang ngayon, ang pagwasak kay Ye Zisheng, ang Ye family noon, ay maituturing ng ganap na naglaho. Bagamat na ipaghiganti na ang mga namatay, ngunit hindi na sila mabubuhay pa. Matagal na akong umalis sa Ye family. Akala ko, maaga ko nang mapuputol ang ugnayan sa Ye family. Ngunit hindi ko inaasahan, habang tumatagal ang panahon, mas lalo ko pang naaalala ang aking mga kamag-anak. Talagang, miss na miss ko na ang aking mga magulang. Oo nga pala, noong bata pa ako, narinig kong, ang mga divine beings ay kayang baliktarin ang buhay at kamatayan. Hindi ko alam, kaya itong gawin ni Haotian Supreme Emperor. Ang Merit Steel, ay hindi kayang likhain ng ordinaryong divine beings. Master, maaari kang magtanong. Merit Steel, may paraan ba para mabuhay muli ang aking mga magulang? Buhay at kamatayan, reinkarnasyon, hindi maaaring baliktarin. Si Haotian Supreme Emperor, ay maaari lamang kunin ang kaluluwa ng mga namatay sa loob ng 10 taon. Para sila ay mag-reincarnate pabalik bilang tao. At manumbalik ang kanilang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Bagamat magbabago ang katawan, ngunit ang makapanumbalik ng alaala, sa esensya ay halos katulad na rin ng muling pagkabuhay. Hindi ko inaasahan. Ang Merit Steel, ay mayroon pa palang ganitong kakayahan. Kung gayon, ang muling pagkabuhay, gaano karaming merit points ang kailangan? 500 milyong merit points, ay maaaring ipagpalit sa isang beses na muling pagsilang. Ang mga magulang ko, namatay na 6 hanggang 7 taon na ang nakalilipas. Ang natitirang oras para sa akin, ay hindi na marami pa. Kailangang mabilis na kumita ng pera. Sakto, ang lugar na ito, ay puro pera. Pagkatapos noon, nagsimulang umakyat si Yeming sa mga Loidai para hamanin ang mga malalaking puwersa sa True Dragon Square. Tiangong Sect Loidai, ang inyong lingkod, direct disciple ng Tiangong Sect. Si Li Bubay, ikaw ba, ang gustong humamon sa akin? Sumusuko ako. Black Dragon Cult Loidai, mga sigawan pa rin ang maririnig. Halimaw, saan galing? Golden Aristocratic Family, Chi Family Loidai, Ye Wudi. Naaalala mo pa ba, ang Bahae Bauti, Hegemon Blood Treasure Body, na si Chi Tianzhu? Noon sa Secret Realm, nakuha mo lahat ng pabor.
Sa pagkakataong ito, tiyak na ipapahiya kita. Bakit Divine Gang pa rin? Ikaw na halimaw. Pagkatapos ng ilang laban, minaliit ni Yeming ang mga 10,000-year great sects at golden families na iyon. Masyadong mahina, nagpa siya siyang dumiretso na sa Sword Lake. Sword Lake Holy Land Loiday. Ikaw, ay isang hamak na estudyante lamang ng maliit na East Chi Academy. Ang iyong realm, ay 3rd grade martial artist lamang. Nangangahas ka pang pumunta sa Sword Lake Loiday para humamon. Bilisan mong bumaba, gamit ang iyo, hindi ka pa sapat na kwalipikado para magsanay ng espada sa akin. Bakit, hindi mo alam? Ako, kamakailan lang, dalubhasa sa pagbugbog sa Sword Lake. Lahat kayo, bilisan nyo, pumunta kayo para manood. May 3rd grade martial artist na gustong humamon sa Loiday ng Sword Lake. Ano? 3rd grade martial artist, nangangahas pang lumaban sa Loiday. Ha, hindi ba't naghahanap siya ng kamatayan? Narinig kong, kinatawan siya ng East Chi Academy. Ang East Chi Academy, ay hindi naman mahina. Tapos, nagpadala pa ng 3rd grade martial artist para sumali sa Latent Dragon Rankings. May magandang palabas na mapapanood. Bilisan nyo, tingnan ninyo ang resulta na ito. Ang Sword Lake, hindi nga may kakailan na isa sa mga pinakamalakas na Holy Lands. Hanggang ngayon, sunod-sunod na 10 laban na walang talo. Ang gantimpala ay ganoon kataas. Natural lamang na may kakayahan sila. Narinig kong, sa loob ng Sword Lake, may taong nakapagsanay ng Yutian Heidijian, Dark Heaven Black Emperor Sword. Papunta na siya sa tuktok. Gusto mong humamon, pwede. Ayon sa mga alituntunin, kung mananalo ka, makakakuha ka ng 500.000 Martial Ancestor Coins. Kung magagawa mong manalo gamit ang Sword Technique, makakakuha ka ng 1,000,000 Martial Ancestor Coins. Ang Sword Lake Loiday, hindi ako nagbubukas ng pastahan. Kung gustong lumaban, lahat ay pastahan laban sa host. May dala ka bang sapat na pera? Sa loob nito, ay 1,000,000 Martial Ancestor Coins. Pupusta ako sa Sword Technique Challenge. Agad na tumalon si Yeming sa Loiday. Haha, alam ng lahat sa mundo, na ang Sword Lake ay kilala sa Sword Techniques. Ikaw, nangangahas ka pang gumamit ng Sword Technique para humamon. Talagang, hindi mo alam ang iyong kakayahan. Agad siyang nagpakawala ng mga hibla ng Sword Chi. Gagamitin ko ang Sword Technique ng aking Sword Lake. 3 Talent Sword. Para makipaglaban sa iyo. Inilabas ni Yeming ang mahalagang espada. Sumigaw. Halika. Yin Yang Yuan Pan. Yin Yang Origin Plate. Yung humahamon sa Sword Lake na iyon, ay gumagamit ng 2-form sword art ng ating Yin Yang sect. Ngunit, hindi ko pa siya nakikita sa sekta. Kilala mo ba siya? Senior Sister Yu. Yin Yang sect. Hu Zier. Siya, ay disipulo ni Elder Gao Fengxian na kinuha sa labas. Ang pangalan ay Yeming. May pambihirang talento. Hindi pa man lang siya nakakapunta sa Yin Yang sect. Si Elder Gao, laging mahilig lumabas at maglakbay. Sa pagkakataong ito, bigla siyang gustong pumunta sa Latent Dragon Rankings. Hindi kaya, dahil sa kanya. 3 Talent Sword. Iwinasiwas ni Yeming ang espada. Pinawi ang kanyang sword chi. Sumugod. Sumigaw. Malakas na humiwa patungo sa kanya. Siya, nagawa niyang gamitin ang 2-form sword art para makipaglaban sa akin ng 10-10 palitan, nang hindi napupunta sa dehado. Akala ko pa naman, sa loob ng 5 palitan, matatalo na siya. Piningot ni Yu Chen ang ulo ni Hu Zier. Ang ating Yin Yang sect, bagamat hindi itinuturing na pangunahin ng sword techniques, ngunit hindi rin naman tayo walang kwenta. Magsasalita ka pa ng mga salitang nagpapalakas ng loob ng iba. Kailangang turuan ka ng leksyon ni Senior Sister. Tumalon si Yeming. Umiiwas sa tusok ng espada mula sa kanya. Ligtas na lumapag sa lupa. Pagkatapos ay nagpakawala ng Yuan Bai Ring. Isang espada ang nagpatalsik sa disipulo ng Sword Lake. Pagkatapos ay sumunod agad. Sabi ni Beiming, Master, ginamit mo lamang ang 3 bahagi ng iyong lakas. Sunod-sunod na lumaban sa maraming Loiday. Ngayon, ang pagharap sa taong ito, ay halatang pagod na. Nais mo bang alisin ang suppression? Hindi na kailangan. Ang kanyang lakas, ay nakuha ko na. Sa tulong ng Divine Gang, ang Yuan Bai Ring kanina, ay ang kanyang limitasyon na. Ang manalo, ay hindi mahirap. Ginamit niya ang espada para sa malag. Ginamit ni Yeming ang 2-form sword art. Rear tail stance. Night Shadow Ring. Sa sandaling ito, tumilapon na siya palabas ng Loiday. Walang tigil na sumisigaw sa sakit. Hindi nga, ang Sword Lake, natalo pa. Ayos lang naman. Ang disipulong ito, ay hindi ang pangunahing puwersa ng Sword Lake. Ang matalo, ay nasa inaasahan lang. Si Holy Son Zhao Chenny, mukhang pumunta para lumaban sa Loiday ng Zuan Tian Holy Land. Ang ibang mga Holy Sons, lahat ay lumabas para lumaban sa Loiday.
Bigla siyang sinalakay ng taong ito. Ang lakas ng kalaban na ito ay malayo kumpara sa Holy Son. Sa itsura nito, ang pangunahing puwersa ng Sword Lake ay wala rito. Kahit lumaban pa ako, hindi ko mababawasan ang kanilang yabang. At saka, ngayon, kumita na rin ako ng hindi kakaunti. Umuwi muna para magpahinga. Maghanda para harapin ang Latent Dragon Rankings bukas. Chen, bakit ka narito? Ang kumatawan sa East Chi Academy para lumaban, marahil ay ako lang at sina Zhang Heng. Miruyu, hindi ba? Ilang araw na ang nakalipas, bumalik ako sa Yin Yang Sect sandali. Gusto kong humingi ng tulong sa iba para iligtas ang aking kapatid. Sayang, hindi nagtagumpay. Napilitan akong pumunta sa True Dragon Holy Land para maghanap ng kakilala na tutulong. Sakto, nagsimula na ang Latent Dragon Rankings. Kaya sumama na ako sa Yin Yang Sect dito. Chen, kahit ako, hindi ako nangangahas na tumawag ng ganyan kalapit. Senior sister, hindi kaya, nahulog na ang loob mo. Siya si Hozier, ang aking junior sister. Ouch, ang sakit. Ha, oo nga pala. Chen, si master ko, dumating ba? Si Elder Gao, kahapon pa dumating. Ngunit, may abalang bagay siyang hindi maiwanan. Kaya hindi siya pumunta para hanapin ka. Marahil, hintayin niyang matapos ang Latent Dragon Rankings, bago kanya dalhin pabalik sa Yin Yang Sect. Tingnan mo, may kasiyahan na mapapanood. Ang Holy Son ng Sword Lake. Si Zhao Chenny, gustong humamon sa Loidai ng Zuan Tian Holy Land. 2 dakilang Holy Lands. Loidai Decisive Battle. Matagal nang hindi nakikita. Ano? Narinig kong, ang hinahamon pa, ay isang magandang babaeng disipulo. Ang pangalan ay, ano nga ba? Sulan. Natatakot akong, ang paglaban sa Loidai ay peke. Ang pagpapalapit ng relasyon, ang totoo. Zhao Chenny, magaling ka. Hindi kita mahanap, nang ahas ka pang guluhin si Sulan. Lumipat ang eksena sa Zuan Tian Holy Land Loidai. Nakatayo si Sulan sa Loidai, ang babaeng ito ng Zuan Tian Holy Land, ay hindi simple. Ano? Ang martial ancestor coins na napanalunan, ay nakatambak na parang bundok. Hehe, narinig kong, hindi kakaunting mga disipulo ng sekta ang nagkagusto sa kanyang itsura. Espesyal na pumunta para humamon. Para makipagrelasyon. Ang resulta, binugbog hanggang maihi sa pantalon. Natalo ng napakasaklap, ngunit, sa pagkakataong ito, ay isang Holy Son ang humahamon. Ang manalo, ay napakahirap. Junior Sister Lan. Nagsisikap kang lumaban sa Loidai ng ganyan, dahil ba, espesyal kang kulang sa pera. Ang martial artist na lumalaban sa Loidai, anong problema? Bakit, kailangang kulang sa pera? Zhao Chenny, anong ibig mong sabihin? Noong huli, nagkasala ka kay Master. Pinilit ka ni Master na magbantay sa Loidai. Sunod-sunod na lumaban ng maraming beses. Muntik ka nang hindi makayanin. Kung hindi dahil sa kakulangan sa pera, lumaban lang ng 1 o 2 beses. Ayos na. Kailangan pa bang magpakahirap ng ganyan? Ako, si kapatid, espesyal na pumunta para hamanin ka. Kung mapapasaya mo si kapatid, magkaroon ng kaunting pisikal na contact, ang matalo sa iyo ng ilang daang libong martial ancestor coins, ay wala lang. Ikaw, gagoong ito. Pagkatapos mong mag-transform, lalo ka pang naging walang hiya. Hanggang ngayon, ang natitirang gangchi ko ay hindi na marami. Kung lalabanan ko siya, tiyak na mapagsasamantalahan ako. Ngunit itong Loidai, ay hindi ko maaaring hindi bantayan. Anong gagawin? Zhao Chenny, mukhang matagal ka nang nabubuhay at sawa ka na sa buhay. Ano? Ikaw, batang ito, lintek, ang swerte mo sa babae ay hindi maliit. Sa tabi mo, mayroon na namang bagong kagandahan. Mingge, batang ito, nang ahas ka pang dumating. Ngayon, bubugbugin kita hanggang maging baldado, sa harap ni Sulan. Chenny, huwag kang maging padalos-dalos. Ang batang ito, nakita ko na dati. Napakagaling. Ha, may kakilala ka pa? Hindi ba't ito si Zai Xiaoyao? Hindi madaling, napapayat kita. Ilang araw lang hindi nagkita, tumaba ka na naman. Mukhang, hindi masama ang pagkain sa Sword Lake. Ano? Ha, matagal na tayong hindi nagkita. Ang batang ito, ay talagang mabangis. Si Chenny, mahihirapang manalo sa kanya. Tita, maaari ko bang hiramin ang Loidai para gamitin? Maaari, gusto mong lumaban sa akin. May pera ka ba? Sabihin ko na muna. Kung kahit pera para sa pusta ay wala kang sapat, wala kang kwalipikasyong lumaban sa akin. Nakakatawa. Ako, Holy Son ng Sword Lake. Isa sa mga pinakamalakas na Holy Lands. Ang perang baon ko lang, ay hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Dito, ay 3 milyong martial ancestor coins. Tingnan ko, may kwalipikasyon ka bang pumusta sa akin? 3 milyon lang, ang yabang na.
Dito sa akin, may 7.5 milyong martial ancestor coins. Pusta lahat. Ikaw na mahirap na bata, kaya mo bang pumusta sa akin? Noong una, kasama pa ang napanalunan ngayon. Lahat ng yaman ay itinaya na. Natigilan si Chenny. 7.5 milyon. May nang-ahas pang sabihing mahirap ang disipulo ng aking Holy Land. Ang lakas ng loob. Senior Brother Huang Yuan Kui. Sa loob nito, ay 7 milyong martial ancestor coins. Sa labang ito, hindi lamang kailangang manalo. Kailangan ding gawing baldado, ang munting hayop na ito para sa akin. Maraming salamat, Senior Brother Huang. Munting hayop. Ang pagwasak mo sa aking Huang family, hindi ko pa nakakalimutan. Hindi nakalimutan, ano naman ngayon? Noon, kung naroon ka rin, pati ikaw, papatayin ko. Ikaw, Senior Brother, hindi pwede. Ikaw ay nasa Grand Martial Master Realm. Ang mga api ng isang martial artist, mawawala ng mukha ang Sword Lake. Senior Brother, huwag kang magalit. Mamaya, sa Loiday, ipapalaman ko sa batang iyon, ang kahihinatnan ng pagkagalit sa iyo. Xiaoyao, yung pera mo, ipahiram mo sa akin. Sabay nating itaya lahat. Teka, dahil hindi ka marunong ng sword techniques, dahil sa iyong katawan, pinagtatawanan ka ng mga senior brothers at junior brothers, ako, mayroon bang pagkakataon na hindi kita tinulungan? Hanggang ngayon, hihiram lang ako ng pera sa iyo, ayaw mo pa. Natatakot akong matalo ka. Talagang, napakaraming pera. Saan ko sisingilin? Ikaw, mababayaran mo ba? Hay, sa loob nito, ay 2 milyong martial ancestor coins. Ito na ang buong yaman ko. Bata, ngayon, mayroon akong 12.5 milyong martial ancestor coins. May kwalifikasyon ka na bang pumusta sa akin? Patay, hindi ko inaasahan. Nakahiram pa siya ng ganito karami. Saan ako hahanap ng pera? Hihihi, boss. Ang ganito kagandang pagkakataong kumita ng malaki, bakit hindi mo sinabi sa amin? Dito, mayroon akong 1 milyong martial ancestor coins. Lahat ibibigay ko sa iyo. Ako, ngayon, nagbantay ako sa Loiday. Nanalo ng hindi kakaunti. Itong 1.8 milyong martial ancestor coins, ibigay mo na lahat kay kapatid. Kailangang manalo. Kayong dalawa. Pusta ako kay Yeming. 400.000 martial ancestor coins. Bagamat wala akong perang tulad ng lahat, ngunit pupusta rin ako ng 10,000 kasama si senior sister. Para makisaya, ngayon, nagbantay ako sa Loiday. Ang perang napanalunan, kasama pa ang sa iyo, kabuuan ay 1.5 milyong martial ancestor coins. Ibigay mo na lahat kay Mingge. Diyos ko, 2 martial artists, nagawa pang maglabas ng 10 milyong martial ancestor coins level. Hindi nga may kakaila na sila'y mga henyo, na hinubog ng malalaking puwersa. Talagang mayaman. Ang perang ito, kung bibili ng ilang maliliit na sekta, ay talagang walang problema. Oy, lahat kayo, bilisan nyo, tingnan nyo. Ang mga dakilang nilalang na karaniwang bihira magpakita, lahat dumating para manood ng laban. Pati sila, interesado rin. Si Elder Lay ng Sword Lake, dumating na. Nakatitig ng masama kay Yeming. Ang batang ito, medyo pamilyar. Bata ka, nang ahas kang pumusta ng malaki sa akin. Tiyak na iniisip mong sigurado ka ng mananalo. Tama ba? Sa tingin mo, hindi ko alam, na natalo mo si Zai Xiaoyao. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Bagamat siya ay Holy Son, ngunit isa siyang kakaiba. Kahit sword techniques, hindi niya alam. Ako, ang Sword Lake, noon pa man ay kilala sa sword techniques. At mayroon pa akong Spirit Sword Bloodline. Ang aking sword techniques, ay may napakataas na compatibility. Pagkatapos ng Martial Master, saka lamang makakapag-ensayo. Flying Sword. Sa sandaling lumabas, invincible sa kaparehong antas. Sinong makakapantay? Nang ahas kang lumaban sa akin. Ngunit, ikaw ngayon, ay hindi naman Martial Master. Wala ka ring sword pill. Huwag ka nang magyabang pa dyan. Bilisan mo. Magsimula na. Kahit walang sword pill, ang Spirit Sword Bloodline, sa pag-unawa sa sword daw, ay hindi kayang abutin ng isang ordinaryong taong tulad mo. Ako dito, ipapatikim ko sa iyo. Isang espada ang tumusok sa harap ni Yeming. Ano ang sword technique? Sa sandaling ito, dahan-daang naglaho ang anino ni Yeming. Ilusyon. Nag-teleport si Yeming sa kanyang likuran. Ang bilis ng espada. Kung hindi ko ginamit ang Taiyi Divine Calculation, mapapahamak na ako. Sinasabi niyang mas malakas siya kay Zai Xiaoyao, hindi naman mali. Sabi ni Beiming, Master, ang Spirit Sword Bloodline ay isang espesyal na bloodline. Ang mga nagtataglay nito, karamihan ay may innate abilities. Master, kailangan mong mag-ingat. Maliit na step technique, hindi makakatakas sa aking sword technique. Spirit Heaven / Golden Ring. Hindi makakaiwas. Maaari lamang salagin.
Iwinasiwas ni Yeming ang espada. Sinalag lahat ng espada mula kay Zhao Chenny. Diyos ko, yung sword chi lang na lumabas mula sa talem, nasira na ang Loidai ng ganito. Mahirap isipin, ang ganitong klaseng espada, gaano kahirap ang susunod. Hindi nga may kakaila na siya ay Holy Son ng Sword Lake. Pagkatapos noon, patuloy pa ring sinasalag ni Yeming ang mga atake ng espada mula sa kanya. Sa katawan ni Yeming, ay may hindi mabilang na mga hiwa mula sa sword chi. Bakit ang bilis ng kanyang espada? Pati step technique ni Yeming, hindi makaiwas. Sabi ni Beiming, ang Spirit Sword Bloodline ay may innate ability. Ang kakayahan ni Zhao Chenny, marahil ay ang bilis ng pag-atake ng espada. Ha, Chenny, magaling ang ginawa mo. Ganyan nga, hiwa-hiwain mo siya ng paunti-unti. Gawin mo siyang giniling na karne. Para maibsan ang galit sa aking puso. Ganap ka nang napipigilan ko. Kahit gumanti, hindi mo magawa. Ang ganitong antas, nangangahas ka pang humamon sa akin. Talagang, naghahanap ka ng kamatayan. Nagngangalit ang ngipin ni Yeming. Pilit na lumalaban. Sabi ni Beiming, Master, kung magpapatuloy pa ng ganito, madali kang malubhang masusugatan. Dapat nang alisin ang suppression. Pagkatapos ng labang ito, dapat na rin akong magpahinga. Ayon sa iyo, ganap na buksan ang suppression. Ang mga cade ng bakal sa paligid ni Yeming ay nagsimulang magkabitak. Sumugod si Zhao Chenny. Mamatay ka na. Ngunit itinulak siya ni Yeming palayo. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ito ay, anong nangyayari? Kaunting pagsabog lang ng gangchi, nagawa pang magkaroon ng ganitong lakas. Hindi kaya. Heaven Gang. Yung batang iyon, hindi kaya, lagi niyang tinatago ang kanyang tunay na lakas. Imposible. Ang kalaban ay Holy Son. Sa sandaling ito, nanginginig si Zhao Chenny habang nakatingin kay Yeming. Ikaw, nagtago ka pa pala ng lakas. Dahan-daang lumakad si Yeming palapit. Kung hindi dahil, ang grupo ninyong nag-aakalang kayo ay mga henyo, ay masyadong mahina. Hindi ko na kailangang gawin ito. Sumuko ka na. Kung gagamitin ko ang buong lakas ko, hindi ka sapat na kwalipikado para maging kalaban ko. Hindi sapat na kwalipikado. Ako, nangangahas kang sabihin, ako. Ang marangal na Holy Son ng Sword Lake, ay hindi sapat na kwalipikado. Mula sa bibig ni Chenny. Isang patagang sandata ang lumabas. Hindi maganda. Ito ay Sword Pill. Ginamit ni Chenny ang Martial Artist Realm para pilit na i-activate ang Sword Pill. Bagamat magdudulot ito ng napakalaking pinsala, ngunit sulit. Sa ganito kalapit na distansya, si Yeming, patay na. Chaos Arithmetic Scripture. Activate. Gamit ang Lesser Yin Yang Killing Formation bilang pundasyon. 3 Realms Divine Gang. Giant Wave Fist. Integrate. Divine Gang Guiding Array. Ang kanyang sword pill ay nakontrol. Nahulog sa aking array formation, gusto mo pang tumakas. Mahigpit na kinuyam ni Yeming. Agad na napasok ka ng dugo si Zhao Chenny. Nahulog ang kanyang espada. Mabilis na hinawakan ito ni Yeming. Ito, ang pinakamalaking sandalan mo. Ano? Sword pill, na pinalaki sa loob ng katawan. Kung masisira ang bagay na ito, hindi ko alam kung anong resulta ang lilito. Huwag. Dinurog ito ni Yeming sa kanyang palad. Sumigaw ng malakas si Zhao Chenny. Ang buong katawan ay tinamaan ng backlash. Anak ko, Yeming, hintayin mo ako. Nang ahas kang gumamit ng sword pill para umatake ng patago. Gusto mong kunin ang buhay ko. Kung gayon, sisirain ko ang lahat ng iyong meridians at acupoints. Gagawin kitang baldado habang buhay. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sinong nangangahas? Lumitaw si Elder Lei. Ikaw pala. Naaalala ko na. Ikaw, yung munting hayop noon, sa Crimson Sun Sect, kasama ni Zhong Shento. Kung hindi dahil sa matandang iyon na kalahating paa na ang nasa hukay, na desperadong lumaban, matagal ka nang naging abo. Ngayon, nakatakas ka na, hindi mo pa pinahahalagahan ang iyong buhay. Gusto mo pang sirain ang disipulo ng aking Sword Lake. Naghahanap ng kamatayan. Ang matandang walang kamatayang ito, nangangahas talagang kumilos, sa harap ng lahat. Maaari ko lamang gamitin ang life-saving puppet. Tapos na. Ang kidlat niya ay nasira. Ito, ang Loidai ng aking Zuan Tian Holy Land. Elder Lei, ang basta-basta mong pagpasok, ay medyo hindi angkop. Hindi ba? Zuan Tian Holy Lord. Hindi ko inaasahan, personal pang bumaba ang Holy Lord. Ako, si Lei, ang nagkamali. Naway huwag pong magalit ang Holy Lord. Ang Loidai match, dito na magtatapos. Isama mo na ang iyong mga taga Sword Lake at umalis. Opo, aalis na po kami ngayon din. Ang Holy Son ng Sword Lake, hindi matalo ang isang third-grade martial artist.
Umatake ng patago, tapos nag-antay pa. Ang Sword Lake, isa sa mga pinakamalakas na Holy Lands, hanggang dito lang pala. Lumaban sa isang Loidai, kailangan pang lumabas ang Elder para iligtas ang tao. Talagang, nawalan na ng mukha. Huwag na kayong sumali pa sa Latent Dragon Rankings. Bumalik na kayo sa inyong probinsya sa Sword Lake. Munting kaibigan, nagkita na naman tayo. Maraming salamat po, Holy Lord, sa tulong. Hindi na kailangang maging formal. Basta lamang, sakto, may bagay akong kailangang pag-usapan kay munting kaibigan. Bakit hindi tayo pumili ng isang lugar para dahan-daang mag-usap? Sakto, may alam akong isang bahay aliwan. Hindi masama ang lasa. Nasa loob din ng True Dragon Square na ito. Holy Lord Senior, sumunod po kayo sa akin. Sige, ang matandang ito, ano kaya ang pakay niya? Muntik ko nang makalimutan. May malaki pang halaga na hindi ko pa nakukolekta. Kinuha ni Yeming ang perang napanalunan sa pastahan. Hehe, 12 milyong martial ancestor coins, nakuha na. Ang pagliligtas sa mga magulang, mas lumapit ng kaunti. Teka lang, ang perang ito, ay ipinahiram ko kay Zhao Chenny. Hindi ipinahiram sa iyo, kaya, hindi mo ito maaaring kunin. Yung 7 milyong martial ancestor coins ko. Sa loob niyan, hindi kakaunti ang hiniram ko pa sa mga kapwa-disipulo at junior sisters bago umalis. Hinding-hindi maaaring matalo. Sa isip ni Huang Yuan Kui, umaasa akong, itong munting hayop na ito, ay magbibigay galang sa aking pagkakakilanlan bilang disipulo ng Sword Lake. Holy Lord Senior, ito ang Loidai ng Zuan Tian Holy Land. Ang mga alituntunin, ay dapat pa ring sundin ninyo. Kung, sa mga alituntunin ninyo, nakasulat na ang pagiging makapalang mukha ang katwiran, kung gayon. Maaari ko ring ibalik ang perang ito. Walang hiyang bagay. Alis. Senior, huwag po kayong magalit. Aalis na po ako ngayon din. Aalis na po ako ngayon din. Sa huli, lahat naman ay pumusta sa akin. Ang hindi hayaang kumita ng kaunti ang lahat, ay hindi rin maganda. Ang perang napanalunan, kukunin ko lamang ang 8 milyon. Yung natitira, ituring nyo ng, hati ko para sa lahat. Hihihi, ang pagsunod kay boss, hinding-hindi mag-aalala tungkol sa pera. Ang paghahati ng perang ito, ipaubaya nyo na sa akin. Lan NHI, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sa pagitan natin, wala nang pagkakaiba pa. Ang pera, ganoon din. Talagang, hindi ako kulang sa pera. Ang pagbabantay sa Loidai, pupunta ako kasama si Holy Lord Senior sandali. Sa bahay aliwan. Lahat kayo, bumalik na lang tayo at magkita. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw, si Yu Tianying, ang bagong master ni Yeming. Tahimik niyang pinagmamasdan si Yeming. Ang batang iyon, ay talagang tuso. May dala pa palang life-saving puppet. Kanina, kahit hindi kumilos ang Zuan Tian Holy Lord, palihim ko siyang sinusubaybayan. Hindi ako kikilos, ayos lang din siya. Alam ko, Tianying, itong disipulong ito, nasiyahan ka ba? Sapat ang kwalifikasyon. Kung tatanggapin ko ba siya o hindi, kailangan pang tingnan ang kanyang ipapakita sa Latent Dragon Rankings. Ano? Hindi kaya, kailangan niyang makuha ang unang pwesto bago mo siya tanggapin. Hay, hindi naman sa mapili ako. Kundi, mayroon akong ranggo sa militar. Siya, sumali sa akin bilang guro, natural na kailangan ding sumama sa militar para makipaglaban. Kung ang lakas ay hindi sapat, maaga o huli, mamamatay din siya sa battlefield. Kung ganoon, mas mabuti pang hindi na lang tanggapin. Ayokong makita siyang mamatay, sa aking mga kamay. Ganoon na lang, ayon sa iyong nais. Ngunit, ang iyong ugali ay masyadong malamig. Minsan, kailangan mo ring malaman kung paano mag-alaga ng disipulo ng kaunti. Ang Zuan Tian Holy Land, bigla siyang hinanap para makipag-usap. Hindi ka ba interesado? Interesado, ano naman ang silbi? Hindi kaya, kailangan ko pang tumakbo para makinig ng patago. At saka, kahit gusto ko pang makinig ng patago, wala akong ganitong kakayahan. Hintayin siyang bumalik, saka ko na lang siya tatanungin. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa bahay aliwan. Ang inyong lingkod, dahil sa bagay ni Sulan, ay biglaang pumunta sa Zuan Tian Holy Land. Holy Lord Senior, hindi naman siguro kayo naghahanap sa akin para singilin ako. Ano? Maliit na bagay lamang. Ako, si Lolo, paanong ilalagay ko iyon sa puso? Alam kong, ikaw at si Sulan, ay may malapit na relasyon. Yung batang babaeng iyon, napakaganda ng potensyal. At saka, flawless sacred body pa. Dapat sana, ay maingat na hinubog. Sayang, sa Holy Land, hindi kakaunti ang mga walang kwentang tao. Ang mga matinong bagay, hindi ginagawa. Kailangan pang makipag-ugnayan sa Sword Lake. Hay, isang grupo ng mga Hangal. Matandang senior.
Hinanap niyo ako, hindi naman siguro para lang sabihin ang mga salitang ito. Ano? Ako, si Lolo, magsasabi na lang ako ng diretso. Ngayon, lahat ng iyong Loiday matches ay napanood ko. Sa loob nito, lagi mong pinipigilan ang iyong lakas. Tama ba? Sa Loiday ng Sword Lake, ginamit mo pa ang sword technique para talunin ang kalaban. Ang ganitong talento at pangunawa, kasama pa ang kahusayan sa sword techniques, ay isang magandang binhi para magsanay ng espada. Kaya, ako, si Lolo, umaasa akong maaari kang sumali sa Zuan-Tian Holy Land. Magsanay ng Zuan-Tian White Emperor Sword. Ano? Pinapasali ako sa Zuan-Tian Holy Land. Matandang senior. Ako, ay disipulo ng Yin Yang Sect. Ang bagay na ito, ako mismo ay hindi makakapagpasya. Kailangang pakinggan ang aking master na si Gao Fengxian. At saka, ako pa ay estudyante ng East Chi Academy. Ang bagay na ito, kailangan ding payagan ng Academy Head, at ng isa ko pang master na si Yu Tianying. Ito, simple lang. Imbitahan ko na lang din ang iyong mga masters na sumali sa Zuan-Tian Holy Land. Hindi ba't, katumbas na rin iyon ng pagkuha sa iyo bilang disipulo? Pwede rin pala iyon. Ang matandang ito, ay talagang malakas ang kamay. Ngunit ang problema ay, kung talagang papasok ako sa Holy Land, hindi naman dapat sa ganito kain ang Holy Land. Hindi ba? Anong hindi pwede? Ang reyna ng Azure Dragon Empire, ay aking inaanak. Siya rin ay disipulo ng Zuan-Tian Holy Land. Basta't isang salita ko lang, yung general mong master na iyon, kailangan ding sumunod sa utos. Sumali sa Zuan-Tian Holy Land. Ang dahilan, ay simple at brutal din. Matandang senior. Ang paggawa nito, hindi kaya, masyadong pinalalaki ang maliit na bagay. Ano ba ang aking talento at kakayahan, para mapahalagahan ako ng ganito ni matandang senior? Tiyak na alam mo rin, ang Zuan-Tian Holy Land, ay bumagsak na. Isang balat na lamang ang natitira. Ang malalim na pundasyon, ang tumulong sa aming makatagal hanggang ngayon. Ngunit kung magpapatuloy pa ito, hanggang kailan kami tatagal? Sa kasalukuyan, kailangan namin ng isang malakas na henyo. Ang henyong iyon, hindi lamang kailangang masanay ang Zuan-Tian White Emperor Sword. Kailangan ding maibalik ang tiwala sa sarili para sa Zuan-Tian Holy Land. At, batang ikaw, nagbigay liwanag sa aking mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, sa Latent Dragon Rankings na ito, tiyak na may pwesto ka. Holy Lord Senior, pinupuri niyo ako ng sobra. Isa lamang akong hamak na martial artist. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong papuri. Tiyak na iniisip mong, ang Zuan-Tian Holy Land ay bumagsak na. Hindi karapat-dapat sa iyong pagsali. Ngunit, ako, si Lolo, ay maaaring mangako sa iyo. Basta't sumali ka sa Zuan-Tian Holy Land, at masanay mo ang Zuan-Tian White Emperor Sword, lahat ng yaman ng Holy Land, ay ibibigay sa iyo. Pagkatapos noon, bumalik si Yeming sa tirahan ng East Chi Academy, boss. Magandang pagkakataon. Magandang pagkakataon na mas malaki pa sa langit. Ang ibang puwersa, kahit gaano pa kalaki, ay hinding-hindi maaaring tulad ng Zuan-Tian Holy Land, na ibigay ang lahat ng yaman. Tumikim si Li Chunfeng ng ilang beses. Ha! Emosyon, pansamantalang nagpadala. Nagbigay lamang ako ng kaunting personal na opinyon. Naway huwag pong magalit si Academy Head. Huwag kang magalit. Sa katotohanan, ang mga salitang iyon ng Zuan-Tian Holy Land, ay may kaunting ibang kahulugan. Tanging kapag nasanay ni Yeming ang Zuan-Tian White Emperor Sword, saka lamang ibibigay sa kanya ang mga yaman ng Zuan-Tian Holy Land. Kaya, sa tingin ko, ang taong gustong hilahin ng Zuan-Tian Holy Land, ay hindi lamang si Yeming. Maaaring 10 tao. Maaaring 100 tao. Ganoon nga, mukhang, ang Zuan-Tian Holy Land ay napiga na hanggang sa sukdulen. Nang ahas pang maglagay ng lambat para manghuli ng isda. Ang kanilang iniisip, ay kung sino ang mahuli. Siya na. Si Yeming, ay isa lamang sa kanila. Kung makakalusot si Yeming, ibig sabihin. Masasanay niya ang Zuan-Tian White Emperor Sword, ang Zuan-Tian Holy Land, ay talagang magbibigay ng yaman para hubugin siya. Ngunit, kung hindi niya masasanay, o masasanay man ngunit hindi kasing galing ng iba, ang Zuan-Tian Holy Land, tiyak na hindi magbibigay ng yaman sa kanya. At sa panahong iyon, si Yeming ay naging disipulo na ng Zuan-Tian Holy Land. Ang gustong umalis, ay mahirap na. Sa paggawa nito, manalo man o matalo, ang Zuan-Tian Holy Land, ay makakakuha ng henyo. Ang matandang soroong ito, ay napakatuso. Ang mga yaman, ay hindi madaling makuha. Kung ganoon ang sinasabi, ang ibig sabihin ni Academy Head, ay gusto niyang huwag akong sumali. Yung matandang soroong iyon, sa simula pa lang ay niloko ka na. Si Tianying, bagamat general ng imperyo, ngunit kasabay nito, ay disipulo rin ng True Dragon Holy Land. Tiyak na imposibleng sumali sa Zuan-Tian Holy Land.
Gustong lokohin ang tao ng aking East Chi Academy. Managinip ka. Kinabukasan, nagsimula ang Latent Dragon Rankings Qualifying Round. Lahat ng martial artists na sumali sa kompetisyon ay nagtipon sa harap ng Latent Dragon platform sa gitna ng square. Nahati sa isang grupo ng martial artists, isang grupo ng martial masters. Isinagawa ang pagsusuri ng lakas. Dahil masyadong marami ang bilang, ang pagsusuri at pagpili ay gumamit ng array formation para sa pagsasala. Pagkatapos pumasok ng martial artist sa array formation, ay dadalhin sa isang maliit na espasyo. Sa limitadong oras, makikipaglaban sa mga ilusyon. Sa bawat pagkatalo ng isang ilusyon, ito ay kusang maglalaho. Pagkatapos ay bubuo ng bagong grupo. Bawat bagong grupo na mabubuo ay magiging mas malakas. At saka, sa loob ng tiyak na oras, kung mas marami ang matatalong ilusyon, mas mataas ang puntos. Sa huli, ang 50 martial artists na may pinakamataas na puntos, ang papasok sa finals. Ang natitira, lahat ay matatanggal. Dahil ang mga martial artists na sumali, ay nagtipon ng mga Jingying, elites, mula sa malalaking puwersa ng dalawang dakilang imperyo. Ang bilang ng mga tao ay talagang napakarami. Kahit pa ang pagsusuri ay isinagawa ng mabilis, pagkatapos makumpleto ang qualifying round, ay hating gabi na rin. True Dragon Holy Lord, Cheng Wuyai. Ang resulta ng pagsusuri ay narito na. Susunod, babasahin ko sandali ang listahan ng mga martial artists na nakalusot para marinig ng lahat. Sa pagkakataong ito, nahati sa Yeming, Wu Zongshen, Su Lan, Yu Lianyan, Lu Fei, Zhon Dao, Tian Wuji, 50 martial artists. Kasama sina Zhang Heng, Mi Ruyu, 50 martial masters ang nakalusot sa pagsusuri. Ang finals ng martial artists ay gaganapin bukas. Ang martial masters ay sa makalawa. Naway maghanda kayong mabuti. Kahapon, nang lumaban ako sa Loiday, nakita kong ang Loiday ng bawat puwersa ay may pastahan din. Mayroon ding hindi kakaunting mga manunood na tumataya. Ang Latent Dragon Rankings bukas, ang pastahan, tiyak na malaki lamang. Hindi maliit, sakto. Ang finals ko at ni Miruyu ay sa makalawa. Bukas ay may oras. Pag-akyat sa entablado, boss, kung makakaharap ka ng mas mahinang kalaban, tandaan mong itago ang iyong lakas ha. Hihihi, pupusta na naman tayo kay boss na mananalo. Tiyak nakikita tayo. Mukhang kayong mga bata ay kikita na naman ng malaki. Sayang, bigla akong nagkaroon ng gagawin. Bukas, hindi ako makakasali. Naway mamanhid ang inyong mga kamay sa kakabilang ng pera. Kumita kayo ng malaki. Munting Marquis, gabi na. Mas mabuti pang, bukas na tayo dumalaw. Alam kong narito si Yeming. Siyempre, kailangang tingnan. Sabihin na nating malinaw, siya pa rin naman ang guard ng aking Marquis Manor. At ako pa ang nagrekomenda sa kanya sa East Chi Academy. Munting Marquis, Yeming. Nagbibigay galang kay Munting Marquis. Hindi ko inaasahan, personal pang dumating si Munting Marquis. Hindi ko kayo nasalubong mula sa malayo. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Haha. Hindi na kailangang maging formal. Ang iyong mga dakilang gawa, narinig ko na lahat. Sunod-sunod na lumaban, naging pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Chi Academy. Talagang, ikaw lang iyon. Halika, pumasok tayo sa loob ng East Chi Academy courtyard para mag-usap. Kung gayon, kami po ay aalis na. Hindi na namin iistorbohin si Munting Marquis. Munting Marquis ng East Chi Academy. Sino? Boss, nakakakilala pa pala si Yeming ng ganito kalaking personalidad. Yeming, ang aking ama, ay may ilang bisita. Batiin muna natin siya. Pagkatapos ay saka tayo magkwentuhan. Sa loob ay si Elder Lei ng Sword Lake at si Gao Fengxian, bata. Ang lakas din ng loob mo. Noon, kung alam ko lang na lalaki ka ng ganito, tiyak na hindi kita pinalagpas. Lei Jingxi, nagyayabang ka sa harap ng isang bata. Anong galing doon? Kung naroon ako noong araw na iyon, hahayaan ba kitang gumawa ng kalokohan sa Crimson Sun Sect? East Chi Marquis. Haha, lahat kayo. Huwag na kayong magtalo pa. Maupo muna kayo. Dahan-dahan tayong mag-usap. Mayroon man tayong sasabihin, dahan-dahan nating sabihin. Kailangan pa bang magmadali at magalit? Ang tinatawag na pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Ano pa ang dapat pag-usapan? Ang tao ng Crimson Sun Sect, pinatay ang henyo ng aking Sword Lake. Yung batang iyon, kahapon. Sinira pa niya ang sword pill ng Holy Son ng Sword Lake na si Zhao Chenny. Ang bagay na ito, hinding-hindi matatapos. Siyempre hindi matatapos. Pinatay ninyo ang Grand Elder. Minasacre ninyo ang maraming elders ng Crimson Sun Sect. Ang utang na ito, may sisingil sa inyo. Munting bata, nangangahas ka pang pagbantaan ako. Ang kagalang-galang na ito. Hanggang ngayon, narito mismo ako.
Ang kagalang-galang na ito. Subukan mong sumingil. Ang aking realm ay mababa. Tama nga, hindi kita kayang labanan. Ngunit, matitiyak ko ang isang bagay. Sa latent dragon rankings na ito, ang mga disipulo ng inyong Sword Lake, walang sino man ang mapapabilang sa rankings. Sige na, sige na. Ako, ang marquee na ito, ay para ayusin ang alitan ng dalawang pamilya. Bakit lalo pa kayong nag-away? Ang mabuting intensyon ng East Chi Marquee, tinatanggap ko. Ngunit, tayong mga martial artists, ay umaasa sa kamao para magsalita. Ang pangangatwiran, ay walang silbi. Ibababa ko ang aking salita dito. Yung si Zhang Shento na iyon, basta't makita ko siya, isang patay. Yung munting batang iyon, kasama ka na. Ngayon, kung hindi dahil nasa harap ako ng marquee, patay ka na. Pagkasabi noon, umalis na lang siya. Ang bagay na ito, mukhang, kayo na lamang ang kailangang magresolba nito. Naistorbo ko na po si Marquee. Yeming, tayo na. Master, narinig ko mula sa mga disipulo sa sekta, na matagal ka nang dumating sa True Dragon Holy Land. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak, may hindi ka alam. Ang Sword Lake, ay talagang napakalupit. Nang ahas pang maglabas ng pursuit order laban kay Martial Uncle Shento mo. Pumunta ako sa True Dragon, ay para humingi ng tulong kay Marquee para tapusin ang bagay na ito. Ang resulta, nakita mo na rin. Para sa Yin Yang Sect, si Zhang Shento ay isa lamang tagalabas. Imposibleng dahil sa bagay na ito, ay makipag-away sa Sword Lake. Ako lang mag-isa, si Master, ay hindi rin kayang labanan ang Sword Lake. Maaari lamang akong mag-isang tumakbo kung saan-saan. Para hilahin ang mga koneksyon. Kahit ano paman, ito ay bagay ng mga nakatatanda. Ipaubaya mo na sa mga nakatatanda ang pag-asikaso. Batang ikaw, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang ikalawang layunin ko sa pagdating sa pagkakataong ito, ay para dalhin ka pabalik sa Yin Yang Sect. Dapat ka nang bumalik para tingnan. Kaya pala, naaalala nyo pa pala ako, mayroon pa kayong disipulong ito. Haha, paanong makakalimutan kita? Hindi ba't dahil sa bagay ng iyong martial uncle, medyo abala ako. Walang oras para tingnan ka. Master. Ang alitan sa Sword Lake, ay nakabuo na rin ako ng hindi kakaunti. Pinakamarami, bigyan mo ako ng 10 taon. Tiyak na mareresolba ko ang bagay na ito. Haha, ang aking disipulo, ay dapat may ganitong klase ng diwa. Ngunit, ang bagay na ito, hindi mo na kailangang mag-alala. Ipaubaya mo na kay Master ang pag-asikaso. Si Master, mayroon pang gagawin. Mauuna na ako. Sa ibang araw, saka na tayo magkwentuhan ng masinsinan. Umalis na rin si Gao Fengxian. Oo nga pala. Munting Marquee, bakit kayo napunta rito? Ang latent dragon rankings, bukas. Darating ang Azure Dragon Emperor. Pati ang aking ama, bilang East Chi Marquee, natural na kailangang dumalo. Ako, sumama lang para manood ng kasiyahan. Ang resulta, pagdating ko pa lang, narinig ko na agad ang balita tungkol sa iyo. Ikaw ngayon, ay isang sikat na tao. Halika, matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayon, tiyak na kailangan kitang ilibre kumain. Para makabawi ka, para sa kompetisyon bukas. Ang mukha ng ating East Chi country, ay nakasalalay na sa iyo. Hating gabi, sa silid ni Yeming. Beiming. Ako, kamakailan lang, hindi ba't masyado na akong kapansin-pansin. Ngunit, kung hindi ako desperadong lumaban sa Loiday, hindi ko talaga alam, kung paano ako kikita ng sapat na merito, para tulungan ang aking mga magulang na muling isilang. Ang pagiging kapansin-pansin ng kaunti, ay ayos lang. Ang pagsali sa latent dragon rankings, mismo ay isang malaking bagay na. Ang mga magagaling na tao, kahit ano paman, ay makakakuha ng atensyon ng iba. Ang nais ni Master na tulungan ng kanyang mga magulang na mabuhay muli, ay normal na damdamin. Ngunit, iminumungkahi pa rin ni Beiming, na ilagay ni Master ang mga yaman, sa pag-cultivate muna. Tungkol naman sa problema sa pera, madaling sabihin. Ngunit pagkatapos maging martial master si Master, pumunta tayo sa Two Forms Heaven ng Yin Yang Sect. Pagdating ng panahon, kumita tayo ng malaking halaga. Kinabukasan, sa True Dragon Square, ang mga academy heads ay naroon na. Ang mga martial artists na nakalusot sa qualifying round, lahat ay nagtipon na rito. Lan NHI, dumating na. Hindi ko nakikita si Zhao Chenny sa grupo ng mga tao. Mukhang ang pagkasira ng sword peel, para sa kanya ay hindi bababa sa isang malubhang pinsala. Maliban kay Lan NHI, ang pinaka-pinapansin ko, ay ang taong ito. Nakatayo lang siya roon, sa tabi niya, walang nangangahas lumapit. Ang taong ito, nagbibigay sa akin ng isang pakiramdam ng sukdulang panganib. Kahit pa, nararamdaman kong, para siyang hindi tao. Yeming, kaya pala narito ka. Huwag kang tumayo mag-isa dyan. Tayo, kung pareho tayong taga Yin Yang Sect, natural na dapat tayong magsama.
Hozier, hindi ko inaasahan. Dumating ka pala para sumali sa kompetisyon. Ang ating Hinyang sect, ilang tao ang nakapasok. Ako lang mag-isa. Masyadong matindi ang kompetisyon. Yeming, mukhang napapansin mo ang itsura ng babaeng iyon. Ano? Kilala mo siya? Paanong mangyayari iyon? Ngunit, ang aura ng babaeng iyon ay espesyal. Napakadelikado. Tumingin lang ako ng isang beses, naramdaman ko ng nanlamig ang buong katawan ko. Sa laban, kung makakaharap ko siya, direktang sisuko na ako. Ang ganitong klase ng tao, 8 hanggang 9 sa 10, ay mula sa Andayang Divine Palace. Andayang Divine Palace. Ang aking Heavenly Killing Steps, ay nagmula mismo sa Andayang Divine Palace. Sa 4 na dakilang Divine Clans, tanging ang Andayang Divine Palace lamang ang pinaka-espesyal. Ang mga disipulo at tagapagmana ay pinakakaunti. Ngunit bawat isa, ay sukdulang makapangyarihan. Kayang gamitin ang pinakakaunting bilang ng tao, para labanan ng ibang mga Divine Clans. Makikita kung, ang mga tao ng Andayang Divine Palace, gaano kitapat ang kanilang lakas. Ayon sa lokasyon, ang Tungtian Divine Land, ang pinakamalapit sa True Dragon Holy Land. Ang Andayang Divine Palace, ay nakatayo sa White Tiger Empire sa kanluran. Napakalayo. Bakit hindi dumating ang mga tao mula sa Tungtian Divine Land, bagkus ay dumating pa ang mula sa Andayang Divine Palace? Bakit hindi dumating? Iyon, ang tao ng Tungtian Divine Land. Narinig kong, nakipaglaban siya kay Zhao Chenny. Wala pang ilang palitan, natalo na siya. Ang latent dragon rankings, ay hindi madaling labanan. Ang mga magagaling, ay talagang napakarami. Maliban sa dalawang ito, mayroon pa bang ibang partikular na malakas? Maliban sa dalawang divine lands na ito, syempre, ikaw ang pinaka-abnormal. Yung ibang mga malalakas, halimbawa, yung mga holy sons ng mga holy lands na iyon, mga disipulo ng 5 dakilang akademya, sa tingin ko, lahat sila ay hindi sapat para ikaw lang ang lumaban. Nako, dito, nakahiga ang tigre, nakatago ang dragon, hindi ako makakapantay. Ang ganitong klaseng pambabula, gusto ko. Huwag kang mag-atubiling magdagdag pa ng ilang pangungusap. Mingge, kaya pala narito ka. Ang isang ito, ay ang aking junior brother sa Zuantian Holy Land. Si Wu Zongshen, kapareho ko ng master. Pagdating ko pa lang sa Holy Land, marami siyang naitulong sa akin. Siya ang pumilit kay master na isuko si Zhao Chenny. Ngayon, wala nang karibal. Si Zhao Chenny na ito, si Sulan, tiyak na mapapa sa akin. Ang mga mata ng batang ito, pagtingin sa akin, puno ng puot. Marahil ay, may ibang intensyon kay Sulan. Mamaya, pag-akyat sa Loiday, sisirain ko ang iyong mga iniisip. Sa pagkakataong ito, napakaraming malalakas na kalaban. Kapag lumalaban, huwag mong pilitin. Kung kaya mong labanan, labanan mo. Kung hindi mo kayang labanan, sumuko ka. Naiintindihan ko. Sister, bumalik na tayo. Si Master, mayroon pang ipinag-uutos. Ang mga nakatatanda, nagsasalita. Bawal sumabat ang mga bata. Yung mga matatanda sa inyong bahay, hindi ka ba tinuruan? Huwag mong isipin, dahil natalo mo ang ilang tao, ay mayabang ka na. Mamaya, magkikita tayo sa Loiday. Hindi mo kailangang matakot sa mukha ni Sulan. Tinitiyak kong, hindi kita papatayin. Ikaw, mabilis na bumalik si Sulan, Mingge. Bumalik na tayo. Saka na tayo mag-usap. Yung matandang bruhang iyon, mukhang galit na galit sa iyo. Kailangan mong mag-ingat. Siya, ang pangalan ay Zhao Janji. Napakasama. Narinig kong, siya noon, para sa cultivation, pinatay pa niya ang sarili niyang lalaki. Totoo ba o hindi? Siyempre totoo. Ang Absolute Annihilation Divine Technique ni Zhao Janji, ay sukdulang mapang-api. Noon, kasama niya ang isang martial monarch. Napakaganda ng kanilang relasyon. Wala pang ilang araw, bigla niyang pinatay ang tao. Pati ang life root, ay nasira. Pagkatapos noon, wala nang lalaking nang ahas na lumapit pa sa kanya. Sabihin mo, ang babaeng ito, nakakalason ba o hindi? Hindi pwede. Kailangang humanap ng pagkakataon para makaalis si Lan NHI sa Zuantian Holy Land. Hindi ko maaaring hayaan siyang manatili sa tabi ng babaeng iyon. Ang kompetisyon ng Latent Dragon Rankings magsimula. Sa sandaling ito, sa kalangitan ay lumitaw ang mga kulog at kidlat na umuugong. Ang Azure Dragon at Vermilion Bird Great Emperors ay lumitaw. Pakiusap, ang Azure Dragon Great Emperor, Vermilion Bird Great Emperor, maupo na kayo. Ang mga barko ay lumikha ng isang gintong daan. Dahan-daang bumaba silang dalawa. Dahan-daang naging anyong tao. Pagkatapos ay lumiit ang katawan. Bumaba sa ibaba. Azure Dragon Great Emperor, Vermilion Bird Great Emperor. Nagbibigay galang sa Azure Dragon. Vermilion Bird Great Emperors, dakilang emperador.
Mabuhay ng walang hanggan. Ang kaligayahan ay kapantay ng langit. Tumayo kayo. Ako, kinakatawan ko ang 2 dakilang emperador. Ang mamamahala sa Latent Dragon Rankings. Ngayon, isasagawa muna ang kompetisyon ng martial artist rankings. Pakiusap. Ang mga martial artists na nakalusot sa qualifying round, bumunot para sa pagkakasunod-sunod. Pakiusap. Bumunot kayo para sa laban. Sa susunod, gagamitin ang numero bilang batayan. Isa-isang lalaban, hanggang matapos. 25 na referees, pumasok na sa pwesto. Maghanda ng array formation. Maghanda para sa kompetisyon. Lumitaw na ang mga referees. Buksan ang array. Mga martial artists, maghanda na sa pwesto. Unang round ng laban. Loiday numero 1. Numero 1, laban sa numero 27. Loiday numero 2. Numero 2, laban sa numero 38. Loiday numero 3. Numero 3, laban sa. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Yeming ang kanyang nabunot. Ang aking Jade Pie, token, ay numero 35. Ang kalaban, mukhang nasa Loiday numero 24. Numero 35, mukhang, ikaw nga ang aking kalaban. Ako, ay mula sa West Xia Academy. Si Zon daw. East Chi Academy. Yeming. Pakiusap, maging mahinahon ka. Yeming ng East Chi Academy. May impresyon ako. Siya, yung Hangal na, noong wala ako, pumunta para hamanin ang Loiday ng aking West Xia Academy. Sinaktan ng aking junior brother. Ngayon, tiyak na pagbabayaran kita. Kahapon, napakaraming Loiday ang hinamon ko. Paanong maaalala ko ang lahat ng tao? Wala rin akong impresyon sa inyong West Xia Academy. Marahil ay, masyadong mahina ang kalaban. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Ano? Nang ahas kang sabihing mahina ang aking West Xia Academy. Ang lakas din ng loob mo. Ang aking West Xia Academy, bagamat hindi may kukumpara sa Divine Lands o Holy Lands, ngunit hindi rin naman mas mahina kaysa sa inyong East Chi Academy. Zon daw. Ipakita mo sa kanya, ang galing natin. Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Inilabas ni Zhang Heng ang mga gamit mula sa kanyang singsing. Isang mesang bato ang inilabas. Halos, naintindihan ko na ang lahat. Sa katotohanan, tungkol sa kabangisan ng West Xia Academy, matagal ko nang narinig. Ngunit dito, kailangan ko pa ring sabihin ang isang makatarungang salita. Kumpara, sa aking boss na si Yeming, ang mga tao ng inyong West Xia Academy, ay isang grupo lamang ng mga kapatid, sa kahinaan. Anong sinabi mo? Huwag kang maging emosyonal. Nasa entablado, may dakilang emperador na nakatingin. Batang ito, talagang mayabang, nakakainis, kailangan siyang patayin. Sinabi kong kayo ay isang grupo ng mga kapatid, hindi pa kayo naniniwala. Bakit hindi ganito? Ako dito, ilalabas ko ang buong yaman ko. 15 milyong martial ancestor coins. Pusta sa East Chi Academy na mananalo. Yung perang pusta ni Yeming na ibinigay kanina, nangangahas ba kayong pumusta laban sa akin? Ako lang mag-isa, pupusta laban sa inyong lahat. Bata, talagang mayabang. Ako, si Lolo, ngayon, tiyak na uubusin kitang lahat. Pagkatapos matalo, huwag kang iiyak at tatawag ng tatay at nanay. Ako rin, hindi kita patatawarin. Pusta na, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Senior brother Zon daw, asikasuhin mo siya. Si Zhang Heng, yung iba. Hindi ko masasabi. Ang paraan ng pagtatayo ng stall, ay talagang, pahusay ng pahusay.